Mayroon ba sa inyo rito ang uminom ng isang basong tubig na may pulot, honey? Water tuwing umaga? Marami siguro sa inyo ang ginagawa ito sa matagal na panahon para sa inyong kalusugan. Pero kung tapatan po tayong mausap, hindi ang pulot ang problema. Kung hindi pulot ang problema, ano kaya ang dahilan? Isa, sa 3 taon na may edad 60 pataas ang hindi alam ang katotohanan ito. Ngayon, tatalakayin natin ang 5 bagay. At ang pang-5 sa listahang ito ang pinakatahimik pero pinakamapanganib. Kung alis kayo sa videong ito ng hindi, ito nalalaman, malaking panghihinayang po iyon. Ako po si Dr. Althea Ramos, isang espesyalista sa nephrology, sakit sa bato. Sa loob ng 35 taon, pinaaralan ko ang kalusugan ng kidney at ng gamot ng napakaraming pasyente. Si Ginang Maria Santos, 63 taong gulang, na nakatira sa Quezon City ay isang retiradong guro sa elementarya. Siya ay nagtatanim na sariling organikong gulay sa kanyang bakuran at mahigit 20 taon nang hindi tumitikim ng kahit isang patak nga alak. Kilala siya sa kanilang barangay bilang may pinakamalusog na lifestyle. Ngunit sa kanyang health check-up lumabas na mas mataas sa normal ang kanyang creatinine level. Pabulong na natanong sa akin, ang kasama niyang anak na babae, Doktora, paano pong nangyari ito sa isang taong napakalusog na pamumuhay? Nung una, hindi ko rin maintindihan. Kaya sinimulan kong suriin ang kanyang araw-araw na kinakain. Bago matapos ang videong ito, malalaman din ninyo ang dahilan. At marahil maalala ninyo ang mismong kinain ninyo kaninang umaga. Kung maayos pa ang inyong gabato ngayon, mas lalong mahalaga ang pausapan natin ngayon. Kung mayroon kayong nanay na mahilig sa honey water, pakisend po ninyo ang videong ito sa kanya ngayong gabi. Ngayon, pumunta na tayo sa pangunahing paksa. Ang pulot ay hindi masamang pagkain. Sa katunayan, ito ay isang napaka-espesyal na pagkain gawang kalikasan. Buhay ang mga enzymes sa loob nito. Mayroon itong antioxidant na tinatawag na quercetin at may taglay din itong natural na antibacterial properties. Ayon sa isang meta-analysis na inilatala sa Frontiers in Pharmacology noong 2023, ang quercetin na pangunahing sangkap ng pulot ay nakakatulong na bawasan ang oxidative stress sa mga bato at pigilan ang pamamaga. Ito ay resulta ng pagsusuri sa 19 na pag-aral. Sa isang pag-aral din, NCBI noong 2021, nang gamitin ng sabay ang pulot at propolis, makabuluhang. Bumaba ang MDA level na isang indicator ng oxidative damage sa bato. Ang pulot mismo ay kakampi natin. Kung gayon, ano ang problema? Ito ay nakasalalay sa kung paano, ano ang kasama, at sa anong pagkakasunod-sunod ninyo iniinom ang pulot. Ang paraan ng pag-inom ninyo ang magdedetermina kung makakatulong ito sa inyong bato o unti-unti itong makakasira ng tahimik. Ang pagkakaiba nga nakakaalam at nga hindi nakakaalam nito ay lilitaw sa kalusugan ng kanilang kidney habang lumilipas ang panahon. Ngayon, isa-isahin ko ang 5 pinakamadalas at hindi sinasadyang naulit na maling kombinasyon. Una, ang kombinasyon neka pagtimpla neka pulot sa mainit na tubig at agad na painom ng kape. Napakakaraniwan nitong eksena sa umaga. Hindi ba? Magpapakulo. Nege tubig. Maglalagay, ne isang kutsarang pulot, inom nege isang lagok, at susundan ng isang tasa ng kape. Tila isa itong malusok at nakaka-relax na umaga. Ngunit, kapag pumasok ang dalawang ito ng makasunod sa inyong bato, siguradong babaguhin ninyo ang inyong routine kapag nalaman ninyo ang nangyayari. Pag-usapan muna natin ang temperatura. Tinimpla ba ninyo ang pulot sa kumukulong tubig? Sa sandaling iyon, namamatay ang nga enzyme sa pulot. At may nabubuong sangkap na kailangang iproseso ng hiwalay ng ating mga bato. Ayon sa pananaliksik ni Professor John Skinner mula sa University of Tennessee, kapag na-expose ang pulot sa init na lakpas 40 degrees Celsius, nasisira ang mahahalagang enzymes nito ay mabilis na nawawala ang mahigit 200 aksipang sangkap. Parang pinadaan ninyo ang maruming tubig na may lata sa inyong water, dispense amb na malinis na tubig. Ngunit hindi pa ito nakatatapos diyan. Marami ang uminom ng kape pagkatapos na. Pagkatapos uminom ng mainit na honey water, ito ang problema. Ang caffeine ay may diuretic effect. Mabilis nitong inilalabas ang tubig mula sa katawan. Ang inyong bato ay abala na sa paglilinis ng galata mula sa mainit na pulot. Tapos biglang mababawasan ang tubig sa katawan, kaya mas lalapot ang dugo. Upang masala ang malapot na dugo,
Ang bato ay kailangang magtiis ng mas matinding pressure. Kapag naulit ito araw-araw, unti-anting sisikip ang maliliit na ugat sa bato. Ayon sa Predim Plus study na inilatala sa Scientific Reports noong 2021, sa 5,851 na individual, ang mga nakatatandang may underlying conditions na umiinom ng 2 o higit pang tasa ng kape araw-araw ay nakaranas ng mas mabilis na pagbabang glomerular filtration rate, GFR. Hindi ang kape ang problema. Ang problema ay ang timing at pagpasok ng caffeine na habang hirap na ang bato. Kung uminom kayo ng honey water, maghintay ng kahit 1 oras bago magkape. At siguraduhin gumamit ng maligamgam na tubig below 40 degrees para sa pulot. Ang init na komportableng maramdaman kapag pinatekan ang likod ng inyong kamay ay sapat na. Kung sumasang-ayon kayo, mag-iwan ng numerong 1 sa comments at i-click ang like kung may iba kayong opinion. Pangalawa, ang kombinasyon ng mainit na gatas na may pulot. Marami ang naniniwalang maganda ito sa katawan. Bago matulog, umiinom ng mainit na gatas na may pulot para daw makatulog ng maayos. Totoo naman na nakaka-relax ito. Ngunit mula sa pananaw na ating mabato, iba ang kuwento. Ang gatas ay naglalaman ng maraming inorganic phosphorus na halos 100% na naabsorb sa digestion. Iba ito sa phosphorus sa mga halaman. Kapag sobrang dami nito, maaaring tumigas at masira ang maliliit na ugat ng bato. Pagsapit ng edad 60, bumababa ang kakayahan ng bato na magproseso ng phosphorus. Dagdag pa rito, kapag naksama ang mainit na gatas at pulot, naksasanip ang protina at fructose dahil sa init. Bumubuo ito ngang sangkap na unti-anting nayapon sa glomerular membrane ng bato. Sa simula ay walang sintomas kaya mas nakakatakot. Kung iinom kayo nito, palamigin munang bahadya ang gatas bago ilagay ang pulot. At kung nakakaranas kayong hindi pa katunaong tiyan, bloating pagkatapos uminom gatas, mas ligtas na iwasan na lang ang kombinasyong ito. Pangatlo, ang kombinasyon ng pulot at manga pinatuyong prutas, pasas, diet, mangos o tuyong saging. Dahil parehong masustansya, inaakala ng marami na mas maganda kung pagsasamahin. Mukha itong malusok na merienda, ngunit napakabigat nito para sa bato. Sa pagpapatuyong prutas, nawawala ang tubig kaya tumataas ng husto ang konsentrasyon ng anya nutrisyon, lalo na ang potassium. Isipin ninyo na ang potassium sa 1 tasang sariwang ubas ay nandiyan, lahat sa isang dakot na pasas. Matapos ang edad 60, ang kakayahan bato na maglabas potassium ay malaking bumababa. Marami rin ang uminom ng gamot sa high blood na pumipigil palalo sa paglabas ng potassium. Kung sasabayan pa ito ng fructose mula sa pulot, maubos ang enerhiya ng kidney cells sa pagproseso nito at kapag naulit-ulit, naipon ang pagod sa bato. Palitan ito ng sariwang prutas hanggat maaari. Pangapat, ang pagtimpla ng pulot sa matapang na green tea pagkatapos kumain. Ina-advertise pa ito bilang maganda sa digestion. Ngunit kapag nilayan ng pulot, ang matapang na green tea agad-agad pagkatapos kumain, nagsisimula ang tahimik na problema sa bato. Ang green tea ay maraming tanin. Kapag sumama ito sa protina mula sa inyong kinain, bubuo ito ngang bubuo na mahirap matunaw. Kapag nanatili ito sa bituka, lilikha ito ng lason, toxins. Kapag napunta ang lason na ito sa dugo at sa bato, direktang sinisira nito ang renal tubular cells. Kapag nasira ito, magsisimulang tumagas ang protina sa ihi na makikita bilang mabula na ihi. Kung inom kayo, timplahin ngang manipis ang tea, maghintay ngang 1 oras pagkatapos kumain at ilagay ang pulot kapag hindi na ito mainit. Panglima, ang paghahalo ang pulot sa commercial fruit juice mula sa grocery. Ito ang pinakamadalas kong makita sa klinika at pinakanakakapanghinayang. Gusto lang nilang maging malusok kaya nilalagyan ng pulot ang juice. Ngunit ito ang pinakamabilis at hindi nakikitang makakasira sa inyong bato. Karamihan sa fruit juice sa supermarket ay tinanggalan ng fiber. Ang fiber sana ang pipigil sa mabilis na pag-absorb ng asukal sa dugo. Kung walang fiber at dinagdagan pa ang pulot, bubuhos ang napakaraming asukal sa inyong dugo. Ang atay, liver natin ay lilikha napakaraming uric acid para ay proseso ito. Kapag umagos ang uric acid sa bato, patuloy nitong lalabanan ang pamamaga, sisikip ang mga ugat, at unti-unting mapapagod ang bato. Kung kakainin ninyo ang pulot, kasama ng prutas,
Tiyaking sariwa o nilutong buong prutas ang gamitin, hindi juice. Nasabi ko na ang 5 dapat iwasan. Kung may ginagawa kayo rito huwag maalala, pwede natin itong baguhin simula ngayon. Paano ba dapat inumin ang pulot para guminhawa ang ating mga bato? Ay click ang like para patuloy kayong makatanggap nga impormasyong pangkalusugan tulad nito. Balikan natin ang kwento ni Ginang Maria Santos nang suriin ko ang kanyang morning routine. Pagka-gizing, nagtitimpla siya ng pulot sa mainit na tubig. Pakaraan ng 10 minuto, isang tasa ng kape. Minsan may kasama pang pasas. Araw-araw na sabay-sabay ang unang 3 maling kombinasyon. Nang malaman ito ni Ginang Maria, napatigil siya at sinabing, buong buhay ko, sinubukan kong kumain ng masustansya. Naintindihan ko ang pakiramdam na yon. Ang bato ay tahimik na organ. Hindi ito sasakit hanggang kalahati ng function. Nito ang mawala. Ang pagmamanas ng mata sa umaga, pabalik-balik sa banyo sa gabi, o ang mabulang ihing hindi nawawala ito ang matsenyales. Kung wala pa kayong ganitong sintomas, mas madali pang protektahan ang bato ngayon. Isang paalala, iwasang pagsabay, sabayin ang mainit na honey water, kape, at commercial juice. Ang ating bato ay nagsasala ng humigit kumulang 150 litrong dugo, araw-araw ng walang pahinga. Gusto ko ring linawin ang tungkol sa pulot bago matulog. Ang tryptophan sa pulot ay nakakatulong sa tulog, pero kailangan ding mapahinga ng bato sa gabi. Kung inom ng pulot, tapusin ito 2 oras bago matulog o bago 8:00 p.m. Tungkol naman sa homemade juicer, kahit kayo pa ang nakpiga, nawawala ang fiber. Kapag ginawang juice, mas maganda pa rin kainin ng buo ang prutas. Ngayon, oras na para sa magandang balita. Kung iinumin ninyo ang pulot sa tamang paraan, maaari itong makatulong sa paghupang pamamagang bato. Paalala, para sa mga may malalang sakit sa bato o napapadialysis na mangyaring kumonsulta muna sa inyong doktor. Ito ay para sa pangkalahatang pangangalaga. Ang pesh magandang kombinasyon na inirekomenda ko. 1. Pulot at luya, ginger. Matagal nang kilala ang luya na pampaganda ng sirkulasyon grugo. Ayon sa isang pag-aral noong 2022 sa BMC Complementary Medicine, ang luya ay nakakapababa ng creatinine levels at oxidative stress. Ang gingerol ay napapaluwag na ugat. Kapag nagsama ang pulot at luya, nababawasan ang oxidative stress sa bato. Paraan, hiwain ng manipis ang luya, ibabad sa mainit na tubig ng 5 minuto. Kapag lumamig na, below 40 degrees, lagyan ng 1 kutsarang pulot. Inumin 30 minuto bago mag-almusal o sa pagitan ng 3:00 p.m. at 5:00 p.m. 2. Pulo at kanela, cinnamon. Ayon sa isang journal ng Philippine Society of Nephrology noong 2023, ang cinnamon ay tumutulong patayin ang switch. Chronic inflammation sa bato. Paraan. Sa isang basong maligamgam na tubig, maglagay ng 1 kutsarang pulot at konting cinnamon powder, 0.5 grams. Inumin bago kumain sa umaga. Babala. Gumamit lamang ng kaunti dahil ang sobrang daming kasi cinnamon ay nakakabigat sa atay. Mas ligtas ang Ceylon cinnamon. 3. Pulot at nilutong mansanas o peras, apple pear. Kapag ini-steam ng bahagya, ang mansanas o peras, naglalabas ito ng pectin, isang fiber na parang magne, na humuhuli sa mga lason sa bituka at inilalabas ito sa pakdumi. Binabawasan nito ang lason na kailangan pang salain ng bato. Paraan, hiwain ang prutas, kasama ang balat, i-steam 3,5 minuto. Palamigin at lagyan counting pulot. Nang ginawa ito ni Ginang Maria ng 3 buwan, pinalitan ang mainit na tubig nga maligamgam, inimove ang kape sa hapon at kumain ng nilutong pras. Bumuti ang kanyang creatinine level. 4. Pulo at black garlic o nilutong bawang. Ang alisin sa bawang ay napapaluwa sa malilit na ugat sa bato. Huwag gumamit ng hilaw na bawang at pulo dahil sa sakit ang inyong sikmura. Gumamit ng black garlic na na-ferment ng ilang buwan o nilutong bawang. Paraan. Ibabad ang 1,2 piraso ng black garlic sa maligamgam na tubig. Lagyan ng kalahating kutsarang pulot. Inumin tuwing 2 araw. 5. Pulot at corn silk tea. Saang buhok ng mais. Ang corn silk tea ay may panayat na diuretic effect at naglalabas nega sodium nang hindi nahihirapan ang bato, hindi gaya ng kape. Paraan. Magtimpla ng corn silk tea na mabibili sa mga supermarket. Palamigin hanggang below 40 degrees. At lagyan ng kalahating kutsarang pulot.
Inumin tuwing 2:00 p.m. hanggang 4:00 p.m. Hindi niyo kailangang simulan agad ang 5. Piliin lang ang isa na pinaka-comfortable sa inyo. Tandaan, 1 hanggang 2 kutsarang pulot lamang ang nararapat sa isang araw. Ang ma-diabetic ay dapat mag-double ingat at i-check ang blood sugar. Hindi rin kailangang araw-arawin ang pag-inom. Kahit tuwing ikalawang araw, basta tamang ang paraan, mas mabuti iyon kaysa sa maling paraan, araf-araf. At higit sa lahat, ang pundasyon nege malusok na, kidney ay ang sapat na pag-inom ng tubig, 6 hanggang 8 baso araw-araw, pag-iwas sa maalat na pagkain, at pagbawas sa processed foods. Ang honey water ay hindi kapalit ng pag-inom ninyo ng regular na tubig. Ulitin ko po, iwasan ang pulot sa mainit na tubig plus kape, mainit na gatas, tuyong prutas, matapang na green tea, at commercial juice. Piliin ang luya, cinnamon, nilutong prutas, black garlic, o corn silk tea na may maligam-gam na tubig. Ang kalusugan ay nagmumula sa maliliit na desisyon araw-araw. Sana po ay medjing simula ang videong ito para sa pagbabago ng inyong pamumuhay. Kung nakatulong, ito ay share po ninyo ang video sa inyong pamilya o kaibigan. Basahin ko po ng maigi ang bawat comment ninyo kung mayroon kayong ibabahaging kwento o katanungan. Maraming salamat po at hanggang sa muli nating pakikita para sa kalusugan nege inyong magabato.